Purihin po ang banal na pangalan ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Bago po ako magpatuloy mga minamahal, misanan pa, ako po ay nagpapaabot ng aking pinakamataas na pagpupuri, pagluwalhati at pagdakila po. Una tigit sa lahat sa ating pinakamamahal na Panginoong Jesucristo, ang pinagbubukalan po ng masaganang pagpapala, ang may-ari ng ating buhay, ng ating hininga, kaya naman siya karapat-dapat na purihin at pasalamatan sa kanyang banal na pangalan, sa Espiritu at sa katotohanan. At gayon din po ang dobling paggalang, akin pong pinapaabot sa ating minamahal, iginagalang na Evangelista Wildy Almeda, the end-time prophet of our loving and living God, at yung pong ating patuloy na pag-alala at paggunita sa mga ginintuang aral na iniwan sa atin ng ating minamahal ginagalang assistant pastor, maging sa kanilang mga butihing, mga anak, manugang at apo, sa lahat po ng ating mga minamahal na mga kapatiran na patuloy at mainit na naglilingkod sa ating pinakamamahal na Panginoon. Magandang hapon na po sa kanilang lahat. Lalo tigit sa lahat sa ating pinakamamahal na Panginoong Jesucristo. Mga minamahal, 25 taon na po ang lumipas, mga minamahal ko, hindi ko makakalimutan ang araw ng ako po ay paghimalaan ng ating pinakamamahal na Panginoong Jesucristo. Lingid sa inyong kaalaman, mga minamahal ko, ako po ay isa sa mga umuusig sa ating banal na gawain, mga minamahal. Katunayan po, mga minamahal, noong araw, kapag nanonood ng TV program yung aking mahal na asawa, sa Channel 13 pa tayo noon, mga minamahal, binababa ko po yung fuse box. Pag umaattend siya sa ating banal na gawain doon pa sa Marikina, hindi ko siya binibigyan ng pamasahe. Ganun ako, mga minamahal ko. Pero salamat po sa ating pinakamamahal na Panginoong Jesucristo, ang dating umuusig sa gawain ng ating pinakamamahal na Panginoon. Narito na po, mga minamahal. Pinagpalang lubusan ng ating pinakamamahal na Panginoon. Bakit, mga minamahal, ginamit po ng Diyos yung akin pong karamdaman, brain tumor, mga minamahal. 3 buwan na lamang po ang aking buhay dito sa ibabaw ng sanlibutan, way back 1992. Bilang empleyado po ng San Miguel Corporation, mga minamahal, isa po sa mga benepisyo namin yung hospitalization. Libre po kami ng ospital, mga minamahal, mga pribadong ospital. Ang aming mga ospital noong araw sa San Miguel Corporation, wala akong problema, mga minamahal, sa pinansyal. Buwan-buwan, meron kami isang kabambigas, mga minamahal ko. Meron kami bargaining agreement, mas malaki ang sweldo namin, mga minamahal ko. Pero nung malaman ko, nung sabihin sa akin ni Dr. Renato Sibayan, ang aking buhay ay 3 buwan na lamang dito sa sanlibutan, mga minamahal, doon ko po napatunayan na wala palang kwenta ang kayamanan dito sa mundo. Kahit pala ikaw ang may-ari ng ospital, mga minamahal ko, kahit pribadong ospital pa yan, kapag sinabi sa iyo ng doktor na ipagpasa Diyos mo na, sa Diyos din po ang ating takbo, mga minamahal ko. Salamat po sa ating pinakamamahal na Panginoong Jesucristo, mga minamahal. Noong mga panahon na iyon, mga minamahal, ang aking minamahal na asawa, mga aking beloved wife, mga minamahal ko, kapag dumadalo po siya sa gawain ng ating pinakamamahal na Panginoong Jesucristo, kapag umuwi po siya sa aming tahanan, lagi siyang may daladalang patotoo. Sabi niya sa akin, pinagpala yung aming minamahal na kapatid. Meron siyang cancer, meron siyang ketong, meron siyang AIDS. Pinagaling ng ating pinakamamahal na Panginoon. Sabi niya, pa, sumama ka na sa akin, pagagalingin ka ng ating pinakamamahal na Panginoon. Mga minamahal, talaga hindi ako mahipo. Mga minamahal, hindi ako naniniwala sa mga himala nung araw, mga minamahal ko. Sabi ko, ang himala noon lamang panahon ng ating pinakamamahal na Panginoon Jesucristo. Pero kapag ikaw pala ay sadyang tinawag ng ating pinakamamahal na Panginoon, hindi ka po makakahindi sa panawagan ng ating pinakamamahal na Panginoon. Mga minamahal, nung time na yon, mga minamahal ko, na-stroke po ang inyong abal lingkod. Ay na mahal, umurong po yung aking dila, utal na po ako magsalita noong mga panahon na yon. Yung aking mga kamay, mga paa, hindi ko na po maigalaw, mga minamahal ko. Kapag ang tao po pala ay mamamatay na, mga minamahal ko, hindi mo maaalala ang iyong mga mahal sa buhay. Ang maaalala mo yung may-ari ng iyong buhay. Yung ating pinakamamahal na Panginoon Jesucristo, mga minamahal, noong mga panahon na yon, hinahabol ko na po yung aking hininga. Akala ko katapusan na ng aking buhay, mga minamahal. Pero noong mga panahon na yon, isa lamang ang aking binigkas,
Yung lagi sinishare sa akin na aking mahal na asawa, mga minamahal. Ang sabi ng aming mahal na pastor, sa oras ng kagipitan, saan ka man naroroon, isigaw mo yung hallelujah, praise the Lord. Mga minamahal, hindi po ako makapagsalita dahil utal na po ako ng mga panahon na yon. Pero pinilit kong ilabas sa aking mga labi, mga minamahal ko, yung katagang hallelujah, praise the Lord, hallelujah, praise the Lord, hallelujah, praise the Lord. Himala po sa lahat ng himala, mga minamahal, yung dating dila na di makapagsalita, narito na po ngayon sa iyong banal na harapan, mga minamahal, nagpapatotoo. Totoo ang Diyos na ipinakilala sa atin ng ating mga magulang sa mahal na Panginoon. Mula noon hanggang ngayon, mga minamahal ko, kahabagan po ng ating pinakamamahal na Panginoon Jesucristo. 25 taon na po ang dinugtong sa aking buhay ng ating pinakamamahal na Panginoon. Wala na pong gamot, mga minamahal. Katunayan, yung aking pong maintenance, lifetime na po, mga minamahal. Maintenance ko, pagka sumakit yung aking ulo, mga minamahal, inom ako ng gamot. Pero after na mga ilang minuto, ilang oras, babalik uli ang sakit ng aking ulo, mga minamahal ko. Pero no ako'y mabautismuhan po, mga minamahal, sa lugar ng Amoranto Stadium, mga minamahal ko, hindi na po bumalik yung aking karamdaman, brain tumor, mga minamahal ko. Hindi ako nagsisi, mga minamahal. Hindi ko pinagsisihan, mga minamahal ko. Ang latest, mga minamahal ko, itong last year, 2021, mga minamahal ko, lahat tayo ay dumanas yung tinatawag nila na lagnat at trangkaso na kung tawagin nila ay Delta, COVID-19, mga minamahal ko. Normal na po iyon, mga minamahal ko. Batang maliit pa lamang ako, nilalagnat na ako, nagkakatrangkaso na ako. Noong mga panahon na iyon, mga minamahal ko. Kami sa bahay, nagkahawahan na po kami ng mga anak ko, na aking beloved wife. Pero mga minamahal ko, isa lang ang tinandaan ko. Ang sabi ng ating mga magulang sa mahal na Panginoon, sa oras na ganon, lumuhod ka, manalangin ka sa ating pinakamamahal na Panginoong Jesucristo, mga minamahal. Pinagaling kami lahat ng ating pinakamamahal na Panginoon sa tinatawag nilang COVID na trangkaso, mga minamahal ko. Hindi nagtapos doon, mga minamahal ko. Kahabagan po ng ating pinakamamahal na Panginoon, mga minamahal. Siguro kalooban po ng mahal na Panginoon, nagkaroon tayo ng webcast, mga minamahal. Kapag ang tao talaga nagkakaedad na, mga minamahal ko, patungo tayo sa paghina ng ating pisikal na pangangatawan, mga minamahal. Nagkaroon po ako, mga minamahal ko, ng tinatawag na arthritis o yung gout, mga minamahal ko, na maga yung aking paa, magi yung aking tuhod, mga minamahal. Katunayan po, mula noong August, mga minamahal, ako po ay hindi na nakadalo sa ating banal na gawain at ako'y nagwe-webcast na lang. Halos 6 na buwan. Pero itong February, mga minamahal ko, February 13, bago tayo mag-church anniversary, mga minamahal ko, nag-alay po ako ng pag-aayuno, mga minamahal, sa kabahabagan po ng ating pinakamamahal na Panginoon, mga minamahal, na naghinip po ako sa aking pag-aayuno, mga minamahal ko. Ang prayer ko sa aking pag-aayuno, mga minamahal ko, sa pangunang dalangin ng mahal na pastor, sana maka-attend ako sa ating church anniversary last February 13, mga minamahal. Alam niyo, mga minamahal, nung kinagabihan na yun na naghinip po ako, ang panaginip ko, mga minamahal, andoon po ako sa aming tahanan. Meron pong pumarada na isang puti na band. At nung ibaba po yung bintana, mga minamahal ko, yung salamin ng bintana, mga minamahal ko, dumungaw po yung ating mahal na pastor. Kinawayan po ako ng ating mahal na pastor, isinakay po ako, mga minamahal, sa van. Nagpunta po kami sa gawain ng ating pinakamamahal na Panginoon. Kaya, mga minamahal ko, sa 6 na buwan, noong February 13, mga minamahal ko, nakadalo na po ako sa gawain ng ating pinakamamahal na Panginoon, Jesucristo, mga minamahal. Isa ang tinandaan ko, mga minamahal ko, sa aklat ng Jeremias 33, ang talata ay 6. Narito ako'y magdadala ng kagalingan at kagamutan. Aking gagamutin sila at ako'y maghahayag sa kanila ng di kawasang kapayapaan at katotohanan. Hanapin ninyo ang katotohanan at ang katotohanan ang magpapalaya sa inyo, mga minamahal. Salamat sa katotohanan na ating nasumpungan, itinuro ng ating mga magulang sa mahal na Panginoon. Panghawakan po natin hanggang sa pagbabalik ng mahal na Panginoon ang katotohanan na ating nasumpungan. Ang pinakamataas na pagpupuri, pagluwalhati at pagdakila ay tanging sa ating pinakamamahal na Panginoong Jesucristo po lamang.